Hello po mga idol. This morning, nandito po ako ngayon sa Pulo Nuling, Tupi, South Cotabato. Bumiyahe po ako kanina ng alas 4 mula Tacorong at dumating naman ako dito ng alas 5. So isang oras yung biyahe ko mula Tacorong hanggang makarating ako dito sa Pulo Nuling, sa Tupi, South Cotabato. So binisita ko lang po mga idol ang aming mga pananim dito na mga gulay kami. Lalong-lalo na ito yung nakikita ninyo, pakwan, watermelon. I-update ko lang po sa inyo mga idol yung nag-apply kami ng dalawang beses na ng Primo Plant Booster at saka mga insecticide at fungicide na rin. Kasama po yon sa pag isang applyan lang, isang application lang. So ganito na po yung itsura. So malalago na, magaganda, katamtaman na yung taba, malinis yung mga dahon, tsaka maganda yung paggapang at paglago ng aming pakwan. Naka 5 beses kami rito na nag-abono na po mga idol, no? So dapat ay ikapitong o pang-pitong beses na po sana ngayon yung pag-aabono namin direct sa puno, drenching application. Kaso lang mga idol, nung nandito ako ay may napansin ako na mga nagkukulaps na mga puno ng pakwan, marami nagkukulaps, parang mamamatay. Yung tawag nito, parang natutuyo yung dahon. Dahil po kasi yung mga idol sa sobrang pag-apply ng urea tsaka ammonium sulfate na inihalo doon sa Unique 16, no? Araw-araw kasi yun umulan. So hindi po kasi advisable na kapag palaging umulan ay nag-aabono tayo sa ating pakwan, lalong-lalo na yung urea at ammonium sulfate, kasi hindi agad natutuyo yung puno ng ating mga pakwan. Ay yung mga nitrogen fertilizer, yung may mga mataas na nitrogen content na mga fertilizer, hindi po yun agad-agad na na mawawala or dito po sa puno ng ating mga pakwan. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit nagkukulaps, kasi nga mainit yun para sa mga ugat ng ating mga pakwan, no? Kaya yun yung nangyayari. Yung ginawa mga idol, imbis na 7 beses kami mag-abono sana ngayon, 5 beses lang, kasi pinastop ko yung pag-apply ng abono 2 beses, 2 cycle sana na pag-abono namin dito ay pinastop ko muna. At saka yung ginawa ko na lang ay imbis na mag-abono kami direct sa puno, ay nag-spray na lang kami ng Primo Plant Booster na foliar fertilizer. Kaya effective naman mga idol. So within 1 week, so nasolve naman yung problem, wala na yung nagkukulaps, maganda yung mga dahon, presko na, saka patuloy na pong gumagapang. Yan, makikita naman ang gaganda na ng aming pakwan dito. So ang na-apply namin dito mga idol mula pagkatanim ay, so gumamit muna kami ng mga powder, yung mga water based na fungicide, gaya ng Antracol, no? Antracol pa lang yung gamit namin ng fungicide dito. For maintenance lang yon mga idol, every 3 days yun. Antracol, may kasamang para sa mga sa mga peste, yung may trips kasi noon pakunti-kunti, kaya gumamit kami ng trip shield. So maganda din yung trip shield mga idol, no? Patay niya pati yung mga baw-baw, yung mga kulay orange na ng mga bugs. So kayang patayin po ng ng trip shield. At saka nakokontrol din yung yung trips mismo. So yun yung mga pang maintenance namin na ginagamit dito. So sa ngayon okay pa naman yung itsura ng aming pakwan. Kaya talagang monitoring lang po mga idol, kasi yung panahon natin ngayon maulan, araw-araw umuulan. Yan din yung gustong-gusto ng mga bakterya at fungus. So madali silang dumami pagka may tumama na fungal diseases dito sa dahon, lalong-lalo na yung gummy stem blight, yung anthracnose, yung downy mildew. Pagka pumutok yung spores nun or yung similya, itlog ng fungus or ng fungus, pag pumutok yun, so madadala yun ng hangin pag napunta yun sa mga dahon na walang tama ng sakit. So yun din yung
dahilan na dadami yung sakit. So magkakasakit din yung yung dadapuan ng spores, yung itlog or similya ng fungus. Kaya tuloy-tuloy yung maintenance natin. Within 3 days interval, talagang nag-i-spray tayo para hindi na maka-germinate yung fungus na umatake sa dahon. Mapanatili nating malinis yung dahon, kaya maganda yung pagsibol, paglago ng ating mga halaman, kasi hindi naapektuhan yung pagpapalaki natin ng ating pakwan, kasi yung dahon presko, no? Kasi kapag masira itong mga dahon ng ating mga halaman, ibig sabihin hindi na makaka-photosynthesis o makaka-develop ng food para sa paglago ng ating pakwan. Kasi yung mga dahon ng ating mga halaman ay nagsisilbing kusina ng ating mga halaman, mga idol, no? So kaya alagaan natin yung dahon ng ating mga pananim, lalong lalo itong pakwan, kasi may pagka-sensitive talaga yung pakwan, mga idol. Kaya ganun na lamang yung interval natin, mga medyo mild lang muna kapag pakunti-kunti, or maganda naman yung ating pakwan, wala namang sakit. Tsaka na lang tayo gumamit ng medyo malakas-lakas na mga fungicide kapag nasa critical stage na, nagdadala na ng bunga, at saka may pumasok na mga sakit, kasi makaka-encounter talaga tayo ng mga idol, no? Kahit na malalago na yung pakwan natin, malalaki na yung bunga, doon din talaga papasok yung mga ganong klaseng mga sakit ng pakwan. Kaya proper proper nutrient management. So proper nutrient management para naman para maging healthy yung ating mga pananim. So kailangan balanse yung pagpapakain natin. So kaya yun yung ginagawa namin, mga idol. So hindi lang kami nag-aabono sa puno, so nagpo-foliar din kami, para naman balanse yung pagpapalaki, pagpapakain ng ating mga halaman. So sa ngayon, mga idol, yun lang muna yung i-update ko sa inyo. So kung ano man po yung masagupa namin or ma-encounter namin dito sa aming area, kung maka-encounter man kami na iba't ibang klase ng sakit, peste, at saka kung paano namin makontrol, isi-share ko din po sa inyo, mga idol. Maging idea o dagdag kaalaman din doon sa mga magsisimula pa lamang na magtatanim ng pakwan. So maraming salamat po sa inyo, mga idol. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking tutorial ngayon, at pag-share ng kunting kaalaman po para sa inyo, lalong lalo na po doon sa mga farmer natin na mga baguhan na magtatanim po ng pakwan. Hanggang dito lang muna, at saka andyan na po yung ulan. Actually, mga idol, umaambon. So update na lang po sa susunod na mga activity po namin sa aming area. So maraming salamat po, mga idol.